Sa tingin niyo po anong nagawa ni Presidente? Ay, marami po. Mula sa tatay, mula hanggang sa anak. Nandito pa rin kami lumalaban. Loyalista. Wala nga yung patayan masyado. walang mga AKK. So, people, for 3 years na. Tumataas po na tumataas yung sahod. Ang kailangan tumaas pa. Tumataas ang bilihin. Tumaas ang bilihin. Tumataas ang bilihin. Tumataas ang bilihin mga kababayan dito sa panahon ni Bangag. At ito na ngayon, nanganganib si Bangag mga kababayan sapagkat ang Amerika ay nagdeklara na po ng gera against dito sa ICC. Panoorin niyo po mismo ang ating sekretary ng Amerika. Ito na. For 250 years, Americans have governed ourselves as a free and sovereign people. We choose our own leaders, we determine our own laws, and when we're accused of a crime, we stand for judgment before a jury of our own peers. This is the essential and indispensable feature of our form of government. It is the foundation of our shared way of life. But today, powerful people in faraway places want to take that away from us. They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life, and they don't care whether or not you agree. Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it, maybe you haven't. But chances are you don't know the names of its judges, of its prosecutors, or its president. And you shouldn't have to. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called international law. When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was merely a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the gravest offenses, things like genocide and war crimes, and only when a nation's courts were unable to prosecute them on their own. But the truth is, it was something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. The danger of this global court has only continued to grow. Today, it threatens every aspect of our political and legal system. Border Patrol agents removing violent criminals from our country, American Marines risking their lives to defend our homeland, prosecutors working to dismantle terrorist plots to attack and kill Americans. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country. The American people never agreed to any of this, and they never will. Read the words of our Declaration of Independence. We fought a revolution against a foreign power, transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Ayan na mga kababayan, bandang huli, ang ganda ng kanya sinabi, oh. Ano sinabi niya rito, yung bandang huli? We will teach them the full meaning of American resolve. Paktay ka diha, ngagbayari ka na. Dahil binabalaan na po ni Trump mga kababayan ang mga kumakampi at mga gustong makipagsabwatan dito sa ICC. Grabe na po ito mga kababayan, tadhana na ang nagpapauwi kay Tatay Digong dito po sa puntong ito sapagkat makikita po natin mga kababayan na ito po ay hindi po ito pabor dito po sa pinaggagawa ni Marcos Jr. na biruin mo, nagkusa po siya. Wala na nga po tayo, hindi na nga po tayo member, no? Dito po sa ICC. At ang babala nitong ni Trump ngayon, mga kababayan, lahat po na kanyang mga kaalyado, wag na wag kayong makikipag-sabwatan dyan or makikipagkakampi pa dyan sa ICC. Kahit na kaalyado nila, nagbababala na itong si Trump dahil magdideklara na sila ng war against ICC. Eto na ba mga kababayan, nagkaroon na po ng takot ito siguro mga ito. Kaya ngayon, breaking news mga kababayan sa kabilang banda naman. Naduwag na rin po itong lead prosecutors na si Jervil Ruestro mga kababayan sapagkat alam nyo ang pinaka-latest, urong na naman ang bayan. Naalala ninyo? Ito, naalala ninyo mga kababayan, ito, yan
Yan, naalala po ninyo yan, hindi na po niya padadaluhin si sheriff na sinuntok ni umano ni BP Inday Sara na sinapak nung panahon nung hindi pa po Vice President si Inday Sara. Urong na po, lahat na halos, maliban na lang kay Melvin Matibag, itong MBI mga kababayan. Pwes, titibagin siya ni Senator Alan Cayetano. Panunuorin po natin ang buong detalye ng bidyong ito, papaano po naduwag, papaano po inurong dito pong kampo ng prosekusyon ang mga witnesses nila. Sinyalis na ba ito mga kababayan na wala po silang makukuha o mahihita na papabor para sa kanila kung kaya pinag-uurong na po nila mga kababayan? Naurong na po ang biyagba nitong mga kampo ni Ngagba. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan, ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, nakikisuyo po ako, paki-like, paki-share, paki-subscribe na rin ang ating channel. Thank you po, ayun po, ang bilang natin subscribers, so kanina 600 lang yata kanina, may yan, ngayon 100 plus na. Maraming salamat ha, at sa mga masusugid na nating taga-subaybay, maraming salamat sa inyo, kayo po ang nagpapasahod sa akin, kayo mga viewers ko, maraming salamat. Okay, tuloy na po natin ang mga detalye ng ating pag-uusapan mga kababayan. San bang unahin natin dito? Ito kaya munang unahin natin, ha? Napakaganda kasi nito. Ito, unahin muna natin to. United States of America, USA, ay nagdeklara po ng gera. Ba? Nagdeklara ng gera. Ang dami ng kagera ng US, ha? Alam mo kung sinong kagera ngayon ng US? Sino ang kagera nila? Ang mismong ICC. Nako, pulbus yan. Ay, Durog yung ICC na yan. Hindi lang basta ICC yan. Oho. Lahat ng kaibigan ng ICC ay kalabanan ng Amerika. Di ba? Ayan o si Donald Trump. Oh. Nako po. Parang galit nga si Trump. Sabi nga dito, as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country. Nako, ang dami pa naman kaibigan sa Pilipinas yan. Naku po! Gusto mo magbanggit ako ng pangalan. Isumbong mo kay Trump. President Trump, kilala. Nako! Magpapadala po kami listahan. Ha? Okay. Unahin nyo na. Oo. Oo. Sige. Oho. Total ang Amerika, Baka sila ngayon ang ipakulong ni Trump. Ganun ba ibig sabihin? ganun ang gagawin. Kasi yung ICC, pinakulong si Duterte sa dahig Subukan lang nila. Ha? Oh, yan. Sige. Pagka nabalitaan ng Amerika na kayo'y nakikipagtulungan in any way sa ICC, Sa anumang kaparaanan, ha? Sa anumang kaparaanan. yari kayo. Oh. Alam mo ba kung sino ang ginamit pa ni Trump na magpadala ng babala? Sino? Yung mismong US Secretary of State, Aba, Marco Rubio. ay mabigat nga yan talaga. Mabigat yan. Hindi biro-biro yan. Oo. Gusto mo mapakinggan? Ano ang sabi ni US Secretary of State Mark Rubio? Eto, nagpadala nga sa atin ng, sabi niya, Mensahe? i-play nyo ito sa saganang mamamayan. Yeah, pakinggan Babalaan ninyo yung lahat ng nakikipagtulungan sa ICC. Nako po, lahat yari ng ka. sumusuporta. Patay lahat ka dyan. ng kaibigan, nakikipagkaibigan yan sa ICC. Patay lahat kayo dyan. ng pumupuri sa ICC. Oh. Ito ang message namin sa inyo. Ito na. I-play natin. Yan mga kababayan, yun na yung na-play natin kanina sa umpisa, yun na po yun ang ating na-play kanina. Ngunit, bago natin i-play yun mga kababayan, isingit lang po muna natin itong saglit na play na ito. Lubog na sa utang ang gobyerno. Ito ang inihayag ng Freedom from Debt Coalition kaugnay na rin sa patuloy na paglobo ng utang ng Pilipinas. Ayon sa FDC, mula nang pumasok ang Marcos administration, aabot na sa 5.75 trillion pesos ang inutang nito. Sa kabuuan, umabot na sa 18.55 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Mas malaki pa umano ang pambayad sa utang kaysa sa ibinibigay na alokasyon para sa kalusugan at social services. Ang nakakalungkot, nangungutang ang Pilipinas, subalit napupunta lamang sa korupsyon o katiwalian, habang ang pagbabayad sa utang ay pinapasa naman ng mga Pinoy. Ayon pa sa FDC, dahil sa sobra-sobrang pangungutang, may posibilidad na mauwi ito sa debt crisis. Yan na po mga kababayan. Mayroon na po tayong crisis sa pangungutang. Talagang grabe itong Marcos administration na ito. Mga kababayan, ito nga sabi dito sa post, Roddy Duterte, tadhana na ang gumagawa ng paraan para makauwi kayo.
kapit lang at makikita mo po ang pinakamamahal mong Pilipinas, lalong-lalo na ang Davao City. Mukhang malapit-lapit na po ito mga kababayan. Malapit-lapit na po ito mangyari na makauwi po itong si Tatay Digong dahil nga po dito sa pinaka-latest na pangyayari ngayon na ito na mismong si President Trump ay nagbibigay na po ng babala dito sa mga kumakampi. At perhaps lalabas na po sa Senator Bato. Ayan po si Senator Bato mga kababayan. No? MNLF, Buff, Moro. Ayan mga kababayan. Padaan po muna kami ni Idol Sir Senator Bato. Suportado niyo po ba si Sir? Yan. Kayo mga kababayan, suportado niyo po ba? Suportado niyo po ba si Sir mga kababayan dito? Ayan po. Si Sir, ayan po, likod ng background nila, dito pala si Senator Bato mga kababayan sa MNLF Commander, sa MNLF camp, no? Siguro hindi maano mga kababayan. Well, di ko alam kung EI lang po ito mga kababayan kasi nga, ang suot ni Senator Bato dito ay naka-uniform pa po siya, no? Ng PNP, no? At saka nung panahon na matagal na yan siguro mga kababayan, yung kuha na yan. Pero nakapost po ito, July 11, 12:20 AM. Bago lang po mga kababayan, July 11, ano pa lang ngayon, July 15. Ilang araw pa lang po nakakalipas. Hindi natin alam kung kailan lang po yan, ano ho. Pero ito, tuloy na po natin ang balita dito tungkol dito nga po sa Trump versus ICC. Yung gera ni Trump, sumagot na po rito ang Palacio de Polvoron mga kababayan. Alamin nga natin kung ano po ang kanilang masasabi patungkol nga po dito sa nagpagdideklara nitong ni Donald Trump laban dito sa ICC. Kumusta ka na, Ngagba? Si Ngagba mga kababayan, mayroon pong kasama. Tingnan natin kung sinong kanya kasama. Naglunsad ng kampanya si US President Donald Trump para buwagin ang International Criminal Court o ICC. Makakaapekto kaya ito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, bakit pinupuntiryan ni US President Trump ang ICC? Jiggy, ang tingin kasi ng pamahalaan ng Amerika, tinatarget ng International Criminal Court ngayon ang kanilang mga American servicemen at yung ilang opisyal ng United States. Kaya ang gustong mangyari ngayon ng Amerika base doon sa naging pahayag ni US State Secretary Marco Rubio ay kung hindi pahinain yung kanilang kapangyarihan ay tuluyan ng mabuwag itong ICC. Yung mga nakikita nilang hakbang kagaya ng paghikayat doon sa mga miyembro ng ICC na i-withdraw yung kanilang support doon sa mismong organisasyon. Meron din silang babala doon sa mga bansa na talagang dependent at nakakatanggap ng assistance mula sa Amerika at pinaplanong i-reject yung kanilang pagsuporta dyan sa ICC. Mukhang kailangan magdalawang isip dahil ang banta rin, babala rin ng Amerika, papahigpitan o pabibigatin nila yung sanctions dun sa mga hindi magwi-withdraw ng suporta doon sa ICC at kabilang na nga rin siya yung pagbawi ng US visa para doon sa mga individuals na dire-diretso pa rin yung pagsuporta dyan sa ICC. Matatandaan natin na tayo naman kasi matagal nang kumalas ang Pilipinas dyan sa Rome Statute under pa ng Administrasyong Duterte, but as we all know ngayon dinidignig pa rin ang kaso ng dating Pangulo sa International Criminal Court. So pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio. The ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called international law. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. Maricela, anong reaksyon ng Malacanang dito sa kampanyang ito ni President Trump? Jiggy, sinubukan natin kunan ng reaksyon ng Malacanang tungkol nga dito sa kampanya ng Amerika. Pero tumanggi sila na magbigay ng komento dahil ang paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman sakop ng ating gobyerno kung anuman ang polisiya ng United States. Jiggy. Isa tayo sa mga kaalyadong bansa ng Amerika. Ano ang magiging implikasyon nito sa Pilipinas at sa kaso ni dating Pangulong Duterte?
Oo, Jiggy, kanina kinausap natin ang isang ICC accredited lawyer, si Attorney Joel Butuyan, at sinabi nga niya na nakakabahala itong ginawang pahayag ng Amerika laban sa ICC dahil kilala daw ang Amerika doon nga sa pagpapa-implement ng rule of law, international law, pero parang ngayon gusto nilang mawala na sa kanila yung titulo na yon dahil ang nakakahanay daw nila sa mga ganitong klase ng pahayag ay ang mga bansang Russia, North Korea at China. Pero ang sinabi ni attorney, mukhang sa ngayon wala naman siyang nakikita na anumang epekto nitong pahayag na ito doon sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Dahil ang tingin niya, kaya naman daw naglabas ng pahayag na ganito ang Amerika dahil doon sa paghabol ng ICC, doon sa krimen na nangyari sa Afghanistan kung saan alam natin na inukupa ng US yung ilang bahagi nila dyan at yung issue ng pag-atake ng Israel sa Palestine. So pagdating dito sa kaso ni former President Rodrigo Duterte, sabi nga baka nga daw mas maging advantageous pa sa Amerika kung sakaling maparusahan itong dating Pangulo dahil alam naman daw ng US na ang dating Pangulo ay pro-China. Pero ang Tanga yung nagsasabi na yung mga kababayan na dahil pro-China si PRRD, maging advantage pa yan sa Amerika. Una, tandaan po ninyo, ito pong Amerika ay kaibigan po ng China pagdating sa kalakalan. Tingnan mo nga, di ba? Tayo lang naman dito ang hit natin yung China, yung presidente lang natin Pero si Trump at saka yung China, magkaibigan silang maayos. Ay nako. Di ba? Pagdating sa economy, wala po tayo. Tayo naman, nagsusumiksik lang tayo sa Amerika. Yung Amerika na nga mismo ngayon, ang ginegera na nga yung yung ICC. Tapos ngayon, gusto nyo makipagsabwatan? Antayin nyo, baka isa kayo sa masilip. Well, malapit-lapit tayo mga kababayan. Hindi man ma-actionan ito ni Trump ngayon, 2028. Ito na nga, naglalayasan na nga yung mga kanyang mga kakampi, mga kababayan Tuloy lang muna natin tong video na ito. ang tingin nila, hindi mangyayari yung pag-withdraw ng majority ng members ng ICC sa kabila ng panawagan ng US. Nasa 125 more or less yung members ng ICC. Sabi kasi nila, malaki pa rin daw yung impluensya ng Europe dito sa mga bansang ito at i-consider din yan. Siguro kung meron man daw mag-withdraw ng support, yun nga yun talagang totally ay dependent sa Amerika pagdating doon sa mga assistance. So far, ang nakikita nilang immediate effect niyan. Sa ngayon daw kasi nasa 11 high-level officials ng ICC ang napatawan na ng sanctions ng Amerika. 2 sa mga ito kasama doon sa mga nag-handle ng kaso ni FPRRD. So ibig sabihin dahil meron silang sanctions, hindi na daw sila makagamit for example ng mga bangko dahil pinagbawalan na silang gamitin, binan na sila ng mga US banks. Tapos ay hirap na rin silang makagamit ng mga TNVS dahil kinancel na daw yan. Yung mga ganitong bagay daw yung nagpapahirap dito sa mga high-level officials na to sa ICC. Pero wala naman daw silang nakikitang anumang epekto nito pagdating doon sa neutrality sa pagdinig sa kaso. Pakinggan natin ang sinabi ng ICC accredited lawyer. Tingin ko hindi naman tayo Wala na akong pakialam dyan mga kababayan pakinggan. Hindi ko gustong pakinggan tong tao na ito. Wala na itong kakwenta-kwenta. Yes, Chigi. Ang tinanong natin tungkol dyan ay si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Natatandaan ko kasi si Attorney Sal, yung isa dun sa mga unang nagpakita sa atin ng papel during their time na kumakalas na tayo doon sa Rome Statute. So kabisado niya itong usapin na ito. Ang sabi ni Attorney Sal Panelo doon sa kanya naging pahayag, hindi na siya nagulat dito sa naging hakbang ng Amerika. At napapanahon na rin daw talaga para matuldukan na itong ginagawang pambubuli ng ICC sa iba't ibang bansa. Isa raw doon sa nakikitang pruweba na nangihimasok talaga ang ICC doon sa mga sovereignty ng iba't ibang bansa ay nung illegal daw nilang inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tulong daw ng Administrasyong Marcos habang nandito sa Pilipinas. Kaya tama lang daw na matapos na ito daw panghihimasok ng ICC sa soberanya ng ibang bansa. Gigi. Correct. Sa ibang usapin, ano nang nangyari sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Di ba mga kababayan, maliwanag pong pakialamiro itong ICC kaya dapat lang po itong kalusin na, dapat lang po itong buwagin na, dapat lang po itong durugin na. Kasi wala naman po itong silbi, inutil naman po itong ICC na ito.
Nakipagsabwatan lang dito itong Marcos administration kung kaya't nakuha po nila ito pong si PRRD. Dahil si PRRD po ay masunurin sa batas ng Pilipinas. Ano ho? Kita nyo naman mga kababayan, nandun na si Tatay Digong sa Hong Kong, isang tumbling na lang nasa Macau na, at China na po yun. Kahit pa ang Hong Kong, China na po yun. Ano ho? China territory na po yung mga yun. Pero ano pong ginawa ni Tatay Digong? Dahil nga may respeto, may respeto sa batas ng Pilipinas, sa umiiral sa ating bansa, abay umuwi po siya dito. Bagamat alam niya na mayroon na pong warrant di umano hawak itong mga trililing, di ba mga kababayan? Itong ating Marcos administration. Kasi nga po si PRRD, isa pong taong matino ang pag-iisip na alam niya hindi po mangyayari yun dahil po hindi na tayo member ng ICC sa Pilipinas. Okay? So pag hindi ka na member, wala na silang karapatan, basta ka na lang pong damputin or ipahuli or dakpit or dalhin sa ICC agad-agad. Kumbaga, kahit huliin si PRRD, dapat dumaan muna sa due process. Ano ibig sabihin? Nadaan muna sa korte at sasabihin ng korte, magdedesisyon ng korte kung ito nga ba talaga ay karapat-dapat dalhin doon sa ibang bansa. May mga proseso muna, pero ang ginawa nila maliwanag na pag-kidnap kay Tatay Digong dahil hindi po nila pinadaan sa tamang proseso. Diretso po nila mula doon sa NAIA Terminal 3 hanggang sa Villamor Air Base, diretso po sa ICC kinagabihan. Wala pa pong 24 hours. Wala pa pong history sa ganun sa ating bansa na nangyaring ganun. Wala pong process na dinaanan. Anong ibig sabihin? Ito po ay kidnapping. Maliwanag pa po sa sikat ng araw. Kidnapping po ang ginawa nila dito kay Pangulong Duterte. Kaya magantay po tayo, malapit-lapit na po, maglipat ang panahon, ilang tulog na lang, ilang araw na lang, 2 taon kulang-kulang na lang po ito mga kababayan na paghihirap at pagtitiis ng bayan. Singapore. Well, Jiggy, inaasahan natin na malamang nakalipad na si Pangulong Bongbong Marcos ngayong hapon kasi yung initial information na natanggap natin, mga bandang alas 5 siya tutulak papunta dyan sa Singapore para sa isang working visit. Nakatakda siyang magkaroon ng courtesy call sa Prime Minister ng Singapore para magpag-usapan yung iba't ibang issue tungkol dun sa cooperation between the Philippines and Singapore. Kabilang na nga dyan yung trade and investment kasama ng Pangulong Marcos dyan ang First Lady para... Oy, teka mga kababayan, teka. Bakit andyan po itong si Martin Romualdez? Di ba mayroon itong yung whole departure order? Bakit kasama ito? Anong ginagawa ninyo dyan? Sa bagay, talagang magkakasama naman kayo talagang mandarambong, magnanakaw sa pera ng bayan, di ba? Kayong 3 naman, ay 4 pala. Ayan yung babae, nawala namang sa bansa. Diba? Kasama yan sa mga binanggit na mga ex-Marines. At kasama rin yan doon sa mga binanggit ni BP Sara na namimigay ng pera, namumudbo ng pera, wala namang tungkulin sa gobyerno. Diba mga kababayan? Ay yan si Sandro Marcos, dinilibera ng malita ng mga Marines. Si Martin ganun din. Si BBM ganun din. Si Lizang, magkasama-sama talaga sila mga kababayan. Ito ba talagang hostisya ninyo o kay para lang ito sa pamilya? Pilipinas, biruin mo, ganito po kayo binudol. Biruin nyo, nagpalaki kayo, bumuto kayo ng magnanakaw na pamilya. Nagpapakasasa ito sa hirap ng buhay ng Pilipinas. Baon na sa utang, mayroon na tayong credit crisis. Pero itong mga ito, magpipinsan, magkakamag-anak, mag-asawa, mag-anak, mag-tsuhin, andyan sila ngayon, nagpapakasarap lang, pabiyabiyahe lang. Wala namang po silbi yan mga kababayan. Kailan ba nagkaroon to si Marcos Jr.? Sige nga, lahat ng mga loyalista, maglabas nga kayo. Tuwing uuwi yan si Marcos galing sa visit, sasabihin niya, mayroon kaming nakuha na dala ng mga investment pledges. O nasaan na yung mga pledges? Matatapos ng pagka-presidente mo, gago, wala ka pa rin na ipatupad. Di ba mga kababayan, wala pa rin na ipatupad na mga pledges na natupad. Humarap din doon sa iba't ibang mga leaders ng Singapore. Nakatakda rin nilang kausapin yung ilang business groups dyan at inaasahan na babalik. Ang kapal na mukha nitong mga magnanakaw nito mga kababayan, Pati si Martin Romualdez na isa sa mga itinuturing na mastermind. Andyan. Diba? Pati siya na tinuturing na mastermind, andyan kasama dyan sa
Sa ano na yun, samantalang ito yung isa sa malaking tinuturo mga kababayan eh. Pagkatapos, si Senator Marcolita tuloy at saka si Mike Defensor ang mga nakulong. Balik dito sa Pilipinas si PBBM on July 16. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Ayan mga kababayan, no? Ang kapal talaga ng mukha ng mga kababayan. Grabe, ano? Biruin mo si Martin. Kasama talaga sa biyahe, no? Pakapalan na lang talaga ng mukha itong ano natin, ano? Ito, oh. Yan. Diyan ang first for kabilang Ayan, na nga dyan yung trade and investment kasama ng Pangulong Marcos dyan ang First Lady. Oh. Silang apat talaga mga kababayan. Pakapalan na lang talaga ng mukha, no? Biruin nyo yan. Grabe talaga itong ating bansa ngayon. Grabe na talaga itong ating bansa ngayon. However, mga kababayan, so yan nga po, no? Ang isa sa, kaya ko tinuloy ito dito sa, ano, bukod doon sa, tungkol sa ICC, eh yan nga, nakita natin si Martin. Martin, bakit nandiyan ka? Bakit kasama ka dyan? Nasaan na yung full departure order sa'yo? Di ba hindi ka pwedeng lumabas ng bansa? E nakalabas ka na ngayon, kasama ka pa ng Pangulo. Di ba mga kababayan? Ay, naku, insulto ito sa ating, ano, sila Senator Marcolita, nakakulong. Wala namang ganyang kaso sa kanila, di ba? O ito pang isa mga kababayan, tingnan nyo kung bakit masabi natin na magdudumino effect na yung tungkol sa ICC, ano, American War versus ICC. Ayan po, ito UK ito po mga kababayan, isa rin po ito sa malaking kaalyado ng Amerika. At siyempre malamang Europe na rin, no? UK watchdog upholds can suspension as US targets ICC. Ayan na mga kababayan. Oy Marcos, mahihiya ka naman, makipagtulungan ka pa dyan talaga sa ICC. Kaya ako, kung ako si Senator Bato, labas na siguro ako, tapos pagka hinuli ako, sumbong mo na kay Trump, di ba mga kababayan? Tama hindi? Isumbong na natin kay Trump, oh, ito mga senador, nakikipagtulungan kay ano? Ito si Tuta Soto, nakikipagtulungan sa ICC. President Trump, si Trililing, nakikipagtulungan sa ICC, di ba? O ito si Calvo, basahin natin. Sabi dito, The Hague, Netherlands, Britain's legal watchdog announced on Tuesday that it has upheld a suspension for the International Criminal Court's embattled chief prosecutor over allegations of sexual misconduct, banning him from practicing law in his home country. Taga Britain pala ito mga kababayan. Taga UK, ano ho? Ayan na. Mismo doon sa lugar kung saan taga doon siya, parang Pilipinas, ganon, hindi siya pwedeng mag-practice or hindi siya pwedeng mag-abogado. Ayan na, mga kababayan, nasaan na? Ito ha, itong si Calvo, na ano ng taon nito? Nitong kakampi nitong ICC o lead prosecutors ng ICC. Yari na si Calvo mga kababayan. Hindi na siya pwedeng mag-abogado-abogado. Pwede siya mag-abogado na lang mga kababayan. At ito pa, yung kanyang ate ngayon, ito po no, nakakabahala ang pagkibit-balikat ng administrasyon sa panawagan ng US patungkol sa ICC. Hindi ito usapin ng pagkontrol sa atin o impluwensya ng ibang bansa sa atin o natin sa kanila. Ito ay tungkol sa pangunawa ng ating gobyerno sa implikasyon ng patuloy nitong pagtalima sa ICC. Ito ay usaping diplomatic, usaping visa at pang-ekonomiya. Sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng administrasyon sa ICC, maaaring magbunga ito ng lamat at panibagong gulo sa isang bansang matagal na nating itinuturing nakakampi. Marapat na ilahad at isa publiko ang mga kasunduan ng pamahalaan ito at ng ICC at ano ang plano at paninindigan nila para nila sa pinili nilang landas na bukod sa nilagay ang ating bansa sa kahihiyan pagdating sa usaping soberanya, ay nagsuko tayo ng kapwa Pilipino sa isang institusyon hindi na kinikilala ng nakararami. Ayan mga kababayan, ito yung balita niyan. Panoorin natin ha. The palace says it is looking into the United States' statement condemning the International Criminal Court. Ivy Reyes is reporting live from Singapore. Ivy, go ahead.
Yasmay Malacanang responds to Senator Ivy Marcos's statement joining Washington in condemning the International Criminal Court. The palace or the Philippine government is studying America's call but maintains that only the president can speak on behalf of the Philippines. But currently, President Marcos is in Singapore for a 3-day working visit. The presidential sister expressed concern over what she claims is the administration's alleged agreement with the ICC, as she also pointed to the government's continued cooperation with the International Tribunal. Senator Marcos said the administration stand may strain the long-standing relationship of the United States and the Philippines. This follows Washington's pronouncement that the ICC is attacking the legal and political system of America and that they will show the full meaning of American resolve should ICC keep threatening their systems. On the looming spike in pump prices following the ongoing war between Iran and the United States, the Transportation Department is handling projected impact in the coming days. Meanwhile, as Vice President Sara Duterte stands her ground that no evidence supports the complaints in her impeachment case, Malacanang wants to ask. Ayan mga kababayan, ayan no, nabalitaan na po ng Palasyo de Polvoron at nag-response na po sila sa concern ni Senator Amy. So, ayan po ang concern nila, yun po ang sagot nila. Ayoko na pang ulit-ulitin, bahala na kayo, ulitin nyo na lang itong video na to dahil high blood po ako dyan kay Auntie Clariring mga kababayan. Oo, bueno, lipat na po tayo dito sa mas mga magaganda po nating balita. Iwan na po natin yan. So, ang ICC, okay na po tayo dyan mga kababayan. Ito pong si Uncle Trump. Si Uncle Trump ay nagdeklara na po ng war again dito sa ICC at hindi na po pwede na makipagtulungan pa dyan ang kanyang mga kaalyado. Iwasan nyo na po makipagtulungan. Pag nakipagtulungan pa kayo dyan, putol ang makakapon kayo dyan. Okay? So punta na po tayo dito sa breaking news mga kababayan. Ang nangyayari po ngayon dito nga po sa impeachment. Ito po ang pinaka-latest mga kababayan, ang breaking news. Ito po, basahin ko muna. Bawas testigo. Agoy, nag-atrasan na po yung mga testigo mga kababayan. Nag-atrasan na po ang mga testigo. Inanunsyo ng House Prosecution Panel na hindi na nila ipapatawag pa ang 6 na iba pang testigo sa kanilang inilista para sa Article 4 na may kaugnayan sa grave threats. Ay! Mga kababayan, di ba sablay-sablay na kasi sila eh. Yung isang expert kasi, nakita po mga kababayan, una, tandaan muna natin na yung una, bago natin banggitin yung mga pangalan na ito. Yung una kasi, na kanilang testigo, 2 linggo, expert na kaagad sa pag-ano sa mga computer, sa mga hacking, expert na daw. 2 linggo pa lang yun ha. Sabi nga ng isang senador ba yun? Baka nga sa isang linggo, sa isang araw, 1 oras lang yung pinag-aaralan nun. So paano mo nasabing 2 linggo ka na? Expert ka na kaagad, di ba? So ngayon mga kababayan, doon pa lang basag na po ang kanilang mga witnesses. Wala na pong kredibilidad mga kababayan. Paano ka naman magkaroon? Wala siyang mga certificate at yung kanyang pinag-ekspertuhan, yung kanyang pinaganuhan, wala rin hindi rin to kwalipikado, hindi rin po ito accredited. So wala talaga, di ba? Kasi itong sumunod na witness kahapon, basag din mga kababayan dahil nang tanungin kung mayroon ba siyang knowledge no na tungkol doon sa nag-hire samantalang hinire daw di umano na killer ni BP Inday Sara para dito kaila Ngagba at saka dito sa kanyang asawa, ay wala daw po siyang personal knowledge. Ang ibig sabihin mga kababayan, in short, marites ka. Marites ka, hindi mo nakita, hindi mo narinig. Marites ka lang, yun lang po yun. Naririnig mo lang sa mga usap-usapan pala. Di ba mga kababayan? In short, marites lang po itong NBI kahapon mga kababayan. So ngayon, dahil dyan, abay nagsawa na po sila, ito na ang pinaka-breaking news. Ayaw na po nilang padaluhin yung 6. Ito po, sila ay sina Abby Andres, yung nasapak ni BP Inday Sara na sheriff, Michael Flores, Bones Magsambol, psychiatrist, family members of victims of the threat, PNP Firearms and Explosive Office Representative. Mga kababayan, mayroon pong balita na ikinagulat po ito ng depensa or sa kampo ni BP Inday Sara
Bakit ka ba naman, paano ka ba naman hindi magugulat mga kababayan na pinagandaan po nila ito pagkatapos ngayon i-atras nila? So ano yung sabihin, nag-aaksaya lang po ng panahon at oras ito pong mga ito. Pero ngayon, ayan na po mga kababayan. Ayan po yung kanilang famous noon na marami na nga po dito ang tumaas ang kilay. Bakit isasama ito na napakalayo na, napakatagal na? Diba? Wala na po ito sa kumbaga, obvious talaga mga kababayan na pilit na lang nila, dinadagdagan lahat ang kanilang gustong ebidensya. Wala po talaga silang matibay na ebidensya. At yung mga magpapatibay sana ng ebidensya nila, una, hindi hawak ang raw video ng sinasabing cyber expert kuno. Pangalawa, ito namang eksperto din sa investigasyon, chief investigator, investigador, wala ring personal na knowledge. So ano mangyayari mga kababayan? Pagkatapos, sila yung nagreklamo, sila yung nag-imbestiga, sila yung nagreklamo, sila rin yung lahat sa kanila eh. Sila rin nag-prosecute, sila rin gustong mahumatol kay BP Inday. Ano yun? Diba? Kaya wala po talaga mga kababayan. Well, panoorin natin ang video. Ito po ang video ng pag-atras ni Luestro. Acknowledge the positive response of the Honorable Impeachment Court to our previous manifestation. Accordingly, we would like to reiterate that the prosecution will no longer be presenting Attorney Zuleika Lopez as well as Captain Belinda Bello. Reiterating, however, the same concern on redundancy, surplusage, and lack of necessity, the prosecution further manifests that we will not be presenting as well the following witnesses for Article 4, that is threat. Number 1, Your Honor, is the Philippine National Police Firearms and Explosives Office representative. The witness intended to testify that the respondent owns firearms, including the high-powered ones, which demonstrate the capacity and capability to execute the threat. On the other hand, Your Honor, it has been shown already that the government took seriously the threat. As a matter of fact, it prompted the full-scale investigation, including the recommendation to file a criminal complaint. Number 2, Your Honor, is Mikel Flores and Bons Magsambol. They belong to the press who were present during the November 23 video conference. They will be testifying that they were among the reporters or media persons who were present during the video conferencing, and to the fact that they heard the respondent utter the threat against the President, the First Lady, and the former Speaker. On the other hand, Your Honor, the testimony of Agent Calilong already established that the video is authentic, plus already authentic daw. Paano naging authentic? Hindi mo nga nakuha ang raw video at wala kang original eh. Authentic pinagsasabi, authentikin mo mukha mo. Daway mong authentic siguro. As considering, Your Honor, the defense's subsequent admission that the same are authentic videos, Your Honor. Number 3, Your Honor, is Sheriff Abe Andres. The witness intended to testify on the 2011 incident pertaining to the violence allegedly committed by the respondent on the sheriff. On the other hand, Your Honor, during the past proceedings, it has been acknowledged by both parties. Particularly, it was acknowledged already that the occurrence of this incident of 2011, so we deem it unnecessary as well to present this particular witness. Number 4, Your Honor, is the family member. 2011 kasi yan, layo-layo na talaga nito, no? Oo, pasakasakali man magkataon na halimbawa, totoo man ito na ganito ganon. Bakit? I-impeach mo ba, babalikan mo? Vice Mayor or Mayor pa lang si BP Inday Sara, impeachable na ba yon? Mga tanga lang talaga, no? Alam mo, tanga at bobo lang talaga ang maniniwala dito sa mga ito. Sa bagay, marami naman ng tanga at mga bobo dyan ng mga senador. Wala akong pinapangalanan pero maraming senador ang bobo at tanga. Oh, sorry totoo naman, di ba? Wala lang ako papangalanan, pero marami po talaga senador ang bobo at tanga, naggagaling-galingan. Of a victim of threats. The witness intended to testify on the effect, the gravity, and the seriousness of the threat allegedly committed by the respondent. On the other hand, Your Honor, Attorney Lotto already testified that threat is a private crime and its prosecution does not depend on the complaint participation
and even the subjective feeling of the victim, including his families. Finally, Your Honor, the psychiatrist, the witness intended to testify on the respondent's state of mind, the nature of the violence in the statement made, as well as the capacity and capability to actually execute the threat. On the other hand, Your Honor, both parties have sufficiently established already the circumstances surrounding the statements made by the respondent in the authenticated video. The same is true with respect to the respondent's own subsequent confirmation of those statements, as well as the testimonies already presented. Your Honor, considering that these 5 witnesses are included in our pre-trial order, Your Honor, we respectfully withdraw their names among the prosecution's witnesses for Article 4 threat. This withdrawal, Your Honor, renders Attorney Melvin Matibag, the NBI Director, as our last witness for threat, who will be Ano naman ang alam niyan si Melvin Matibag, mga kababayan? Wala namang kalam-alam niyan. Anak ng tutating talaga, oh. Kailan lang naman niya naging NBI Director? Eh, yung kanya nga mga expert kuno na nandyan na noon, wala pa rin kaalam-alam Hindi pa rin nakuha yung raw video nung unang ang expert daw kuno tungkol sa technology, tungkol sa cyber Di ba? Hindi nga nakuha. Ito pa kayang si Matibag. Ito namang isang kahapon si Talilong, Hilong Talilong, mga kababayan. Hindi naman po niya hawak yung hindi naman po niya hawak yung ang tawag doon? Hindi, yung kahapon pala, hindi pala sa Talilong yun. Lutok pala yata yun. Hindi naman niya hawak yung yung wala naman siyang personal knowledge. Diba? Ito pa kaya si Matibag? Ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Bakit nag-atrasan na? Simple lang po yan. Alam na po nila na hindi po obra ang kanilang argumento. Kahit ilabas pa po nila ito. Bakit? Ito lang po yan. Bakit? Ito lang po yan. Kasi, sipin mo kung nakikita mo pala na may malaking chance na may magagawang malaki pabor sa inyo, bakit hindi nyo isama? Ibig lang sabihin, mga kababayan, it's either wala nang kayong makukuhang pabor sa inyo. Hindi lang yun, wala kayong makukuhang pabor, kundi baka ikapahamak pa ninyo lalo. Kaya malamang ngayon, mga kababayan, ayaw na nila. Paano yan? Paano yan? Si Atty. Zulaika Lopez, baka ilabas ng kampo. Ipantapat doon kay Matibag sa Lunes. Yun ang abangan natin, mga kababayan. be testifying this coming Monday. Tuesday, Your Honor. Likewise, Your Honor, the prosecution acknowledges the 5-day notice rule. However, considering that the decision to forgo the testimony of Attorney Zuleika Lopez, as well as that of Captain Belinda Bello, came only after the conclusion of the testimony of Attorney Lotok, plus considering, Your Honor, the earlier manifestation, which will render Attorney Matibag the last witness for threat, we would like to beg the kind indulgence of the Honorable Impeachment Court to note our next witnesses. This will be in support of Article 1, Confidential Fund. And if we will be presenting Attorney Melvin Matibag on Tuesday, then this means that the first witness for Confidential Fund will be presented on July 22, that is Wednesday. Yes. Nevertheless, Your Honor, we are requesting that we be allowed to request for the issuance of subpoena for our first 3 witnesses for Confidential Fund. That includes Marivic Pareja of the Legislative Archives, Museum Management Service of the House of Representatives, and also, Your Honor, 2 land bank employees, including Violeta Constantino, former branch manager of Land Bank Show Boulevard Branch, and Ninita Camposano, former branch manager, Land Bank Deped Branch. To clarify, Honorable Wistro, this is for the issuance of subpoena ad testificandum only? Your Honor, the request is for the issuance of both subpoena ad testificandum and subpoena duces tecum. Kindly submit in writing the motion in order to be able to specify the documents you want to be the subject matter of the subpoena duces tecum. We will await it within the afternoon, even after adjournment, so that we can sign the subpoena by today or tomorrow at the latest.
may I inform the Honorable Impeachment Court that the list or the request for subpoena ad testificandum and duces tecum, the written ones, have been submitted already to the Honorable Impeachment Court, Your Honor. I stand corrected. Yes, I have it with me now. Your Honor, may I just enter some correction with respect to the testimony of Attorney Lotok to the act of threat or grave threat? The same is a public crime which does not need a private complainant, and its prosecution does not depend. Ayan, mga kababayan. So, naaktuhan doon. So, ito nga po ang kampo nila Luestro, mga kababayan, ay isa-isa na po inatras ang kanilang mga witnesses. Na simple lang po yan talaga, mga kababayan. Kung ito po talaga ay malaki or may magagamit nila laban dito kay BP Inday Sara, ay hindi po nila yan i-atras. Sa madalit sabi, mga kababayan, po ay ikakapahamak pa nila lalo pagpapatuloy na po testimony kasama or ito po kanilang. At nauna na nga po ito si Atty. Zulaika Lopez. Ang takot na takot sila dito, mga kababayan, ano? Kaya siguro hindi tayo nauulat, baka once for a while, no? Pupunta dyan si BP Sara, sasamahan si Atty. Zulaika Lopez. Mga natin yan. Baka gulatin po silang bigla, baka kasi mayroon po tayong nabalitaan, mga kababayan, na sinasabi ni Atty. Pua, mayroon pa pala silang reservation witness, no? So may naka-reserve silang witness, yung surprise witness ba? Bagamat hindi po ito nakalista daw si Atty. Zulaika Lopez sa kanilang listahan, pero pwede po nila hugutin ito pag kinakailangan. Ito na kaya ang ipantatapat at bukaga kasama si BP Inday Sara, paktay ka diha. Ako, mga kababayan, mas na-excite ako dito sa susunod na, kung di Lunes, Martes yata, di ba? Sinasabi. Palagay ko, darating si BP Inday Sara kasama si Atty. Zulaika Lopez. Kasi nga, mukhang dito na magtatapos eh. Last na kasi nilang ipepresent na witness itong si Matibag laban dito kay BP Inday Sara. Diyan nga po sa sinasabing death threat ng BP Sara dito kay Ngagba, mga kababayan. So, kung last na yan, madalit sabi, mga kababayan, wala nang si Atty. Zulaika Lopez, hindi na pag-uusapan yan. Ang susunod na pag-uusapan tungkol na doon sa AMLAC, tungkol na doon sa confidential fund, di ba? Malamang, mga kababayan. So may iwan na po ito. Ito lang kasi ang inunan nila, di ba? 4 na article of impeachment yan eh. So ito, inunan na nila ito. Diba? So hindi na ito mapapag-usapan, may iwan na ito. So ikaw, kung hurado ka, kung ikaw ang senator judge dyan na matino at hindi ka bobo, di ba? Alam mo na, biruin mo, hindi nakuha yung authentic video, hindi nakuha yung original, hindi nakuha ang raw video, photocopy lang. Tatanggapin mo ba yan? Tapos walang personal knowledge itong witness sila kahapon na mayroon talagang hinire na killer, walang personal knowledge. So yun, mga key factor yun para patunayan na mayroon talagang si BP Inday Sara tangkang paggurgur dito sa mga itong sa kanyang sinabi. Kundi ang napapatunayan dito, mga kababayan, lumalabas na si BP Inday Sara ay nag-react lang, dala lang ng bugso ng damdamin, di ba? Via conditional na pagka ginurgur ako, magugurgur din kayo. Hindi naman sila nagurgur. Ibig sabihin, pag hindi naman nagurgur si BP Inday Sara, so hindi rin sila magugurgur. Parang ganun yun, mga kababayan, di ba? Unless kung talagang totoo rin yung sinasabi ni BP Inday Sara na mayroon talagang gugurgur sa kanya. Kaya nga, ang hirap nila dito kasi kahit saan sila dito pumanig, mga kababayan, kumbaga, checkmate sila ni BP Inday Sara talaga eh. Diba? Sabihin nilang hindi totoo na ipapagurgur ka namin. Hindi pala totoo, bakit nyo ako kinakasuhan? Diba? Ngayon, pag totoo naman, ibig mong sabihin, kung pinag-ano ninyo totoo yung banta ni BP Inday, totoo pa rin pala na may banta kayo sa kanya. Guess nyo? Ganun po yung lumalabas, mga kababayan. Bueno! Hanggang dito muna. Kung ano po ang inyong gusto or sabihin, huwag ka pong atubili. Pakicomment po dyan sa comment section sa baba at pupusuan po natin, pag-uusapan po natin.
At samantala muna si Bimar Channel magpapaalam. Maraming salamat. Bye-bye!